Sa ganito po kasi ngayon na mga bagong impormasyon na lumalabas, although siguro kahit na po may question kung paano nakuha ito, ang importante po, totoo ba itong mga files na ito, no? Opo. Sa inyo, mukha pong sobra ang lawak, sobrang, kumbaga, mas lalo pang naging klaro ang picture na ang dami pong posibleng masangkot dito. Kung napondohan nga yung mga alokasyon na yon at na-bid out yung project at nakapaglabas ng pera ang gobyerno. Tingin ho ninyo gaano karami ito? Kakayanin ba ito kaya ng ombudsman lamang o ng DOJ o kailangan din talaga ng isang independent commission para magkaalaman? Sir, just look at the cases ko na nakita ko namin based dun sa pag-uusap ko namin sa DPWH. According to DPWH, nung nag-uusap po kami nila umaabot po ng 240,000 yung cases po sa kwan. Yung cases po sa yung cases po sa anomaly since 2016. Tapos out of that number, 30,000 ang flood control project. Sa isang investigating body, siguro mga 5 cases o 6 cases, kakayanin niya in 3 weeks. Can you just imagine, ilang taon mo tatapusin nyo? Napakaraming kaso. If in case, gagawa ho sila ng isang independent na body na may power. Kailangan siguro ho, baka 1,000 tao ang kailangan mo dyan para talagang ma-cover niya lahat yung mga cases, yung mga anomalya. So, kasi po, hindi ho naman sa minamaliit natin po ang kakayahan, independence po, and integrity of the ombudsman. Pero dito nga po ngayon sa lumalabas ng mga informasyon, alam niyo ho yun, yung parang nakakalunod, no? Kung sakasakali na kayo mag-iimbestiga, paano ito may imbestigahan kung gusto natin malaman talaga kung sino-sino mga sangkot. So kung kayo po ang tatanungin, ano po ang magiging solusyon kaninyo para ho magkaalaman talaga at matulungan po ang ombudsman para ho sa mga gagawing investigasyon? Sir Ted, unang-una, the local government should already file cases, should take the initiative to file cases. Yung mga ibang mga cross-oriented groups should be working closely with the investigating bodies like PNP, NBI, para ho talagang, it should be a whole of society approach. Hindi ho pwedeng iwanan lang po natin sa PNP o kaya iwanan lang natin sa NBI o sa ombudsman ang mag-iimbestiga. Hindi po matatapos yan. Kasi ako personally, Sir Ted, siguro sa dami ng congressman, siguro mga 70 to 80% yan. Damay dyan eh. Diyan sa kalukuhan na yan, mga babatas. Kaya iba pa yung kalukuhan dyan sa local government. Marami rin dyan eh. Kaya hindi. Alam niyo ngayon, tumatawa lang ho. Masaya ho yung ibang mga congressman, mga ibang mga mambabatas at ibang mga contractor at mga DPWH. Kasi hindi pa sila napapansin eh. Akala nila tapos na, nakatapos na ICI, masaya na sila. Ganun ho yung mood ngayon. Kaya ito talaga, kailangan ho talaga whole of society approach. And that would be our advocacy itong 2026. Na kailangan ho gumalaw na mga local government sa pagpapay ng mga kaso. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!